At dahil nga hindi kami natuloy sa pangunguha ng paros sa Padre Burgos, kaya naman ay din na nga lang ako mangunguha din sa aming tapat ng aming bahay. Medyo pagpasensya nyo na nga pala yung boses ko at gawa ng talagang ako'y sinisip-on. Madalas kasi naabutan ako ng ulan sa pagbablog, tapos kahapon nga ay unti-unti kong tinatapos aring aking kubo. Ay biglang umulan tapos wala pa nga pala aring bubong sa palukuhan. Ay di basa din ako kaya naman naligo na nga ako habang nagapukpok na rin aking kubo. Akala ko naman hindi na ako tatabla ng ulan. So bali may mga nakuha na nga pala ako ditong paros. Kanina pa kasi ako nangunguha at ngayon nga lang ako nakaisip mag-video. Tinatamad kasi ako mag-video. Para bagang nasa isip ko lang ay gusto ko lang manguha nito kasi ako'y nababagot sa bahay. At kapag nga ako ay nababagot ay kung ano maisipan ko ay talagang ginagawa ko. Kahit may camera man yan o wala. Dini nga pala ako mangunguha ng paros din sa aking kubo at ayan nga tumakbo na yung aking alagang daga. Ayan, nagulat siguro. Nga pala kung iniisip ng iba ay bakit madayo pa baga ako ng Padre Burgos ay meron naman pala dining ay nakapasok na ring pato na ere. Hoy, labas! Okay, mabalik tayo. Bakit pa nga baga ako pupunta pa ng Padre Burgos sa pangunguhala na ring paros ay meron din naman pala din sa Makalelon. Di iba kasi yung paros sa Padre Burgos, yung malalaki baga ang laman. Iba yung paros sa pinapanguha nila kumpara sa paros din sa mga putikan. Yun ay nakukuha nila ay sa buhanginan. Siguro naman ay meron din sa Makalelon, kaya nga lang hindi naman ako marunong manguha nun. At saka syempre gusto ko rin makita kung paano baga nila nakukuha yun sa buhanginan. So yun na nga, mga paros nga pala din sa putikan ay kailangan mong dukutin, malamang makukuha mo baga yan na hindi makadukutin at atitigan mo laang. Ay yung mga ganung linyahan ay parang may katunog baga, no? Yung mga salitain lagi ng mga nanay-nanay natin, yung laging sinasabi na, ay mahanap mo baga yan kung bunga nga ay napaghanap mo. Tapos hihirit pa yan, sasabihin, tutuklawin ka na lang, di mo pa makita. So yun na nga, mabalik tayo. Ganda rin nga pala ang butas ng paros sa putikan, ayan. Medyo paublong baga siya. Basta ganyan ang itsura niya. Tapos ari naman mga bilog ay ito yung mga payapay o yung crab na maliliit baga din sa putikan, yung iba't iba ang kulay. Kapag nga pala kami nangunguha ng ganitong paros, ay nagdadala kami ng pangkawit at saka na ring itak. At gawa ng mahirap yan dukutin, lalo na kapag matigas ang putik. Pero kapag nga gana rin sa dularuhan ka mangunguha o yung mga tusok-tusok baga na yan ay mahirap din kasi hindi mo makakawit yan kasi ngayon yung mga nagasumiksik dyan sa mga ugatan yan. Kailangan mo rin dukutin ng kamay. Pero yung iba ay madali lang naman kunin kasi nga mababaw lang naman ang baon yan sa putik. At ang maganda nga manguha niyan ay sa may putikan baga na may halong buhangin. Dito lang din mismo yun sa tapat ng aming bahay kaso nga lang ay madalang na doon at lagi na ako nangunguha doon. Ang kagandahan kasi doon kaya madaling kunin ay madalang ang ganitong ugatan. Yung mga ganitong dularuhan baga. At saka may dularuhan man doon ay mga dularo lang yun ng pipisik ay malalambot lang naman ang dularo ng pipisik at saka maliliit lang yun. Hindi nga tulad din sa ugatan ng pagatpat at yan ang hirap dukutin. Kapag nga hindi ko makuha ay inaiwanan ko na. Ayaw kong pilitin kung ayaw. At kapag nandinig ka nga pala sa lalauhan ay dapat ay hindi ka pamulog-mulog na hindi ka nauuntog. Medyo inaabot na nga pala ako ng tamad sa pangunguha ngayon ng paros. Gawa ng yung dami niknik. Yun bagang maliliit na para din lamok. Kaya nga lang ay iba ang niknik at pag nakakagat ay talaga namang napantal at yan katipati. Medyo masakit na nga pala ang ilong ko dyan at ako inasipo na nga. Tapos kada singa ko ay parang bagang may naguhit sa aking utak. Sana all may utak. Naalala ko tuloy na minsan na may nakausap nga ako. Ang sabi niya sa akin, nakakatuwa ka naman mag-voice over. Ano yan, hindi mo pinag-iisipan? Parang sinabi na rin niya na wala akong utak kay ano. Wari ko ang ibig niya sabihin ay on the spot kong ginagawa yung voice over ko. Tapos nakakatuwa pa siya, sabi niya sa akin, pag nag-voice over ka ba, yan ay tina-timelapse mo. Ang bilis mo kasi magsalita. Sabi ko, hindi po, ganyan po talaga ako magsalita. Pero kapag sa personal, tahimik po talaga ako. Pagtulog siguro. Pero sa totoo lang po, tahimik talaga ako kapag hindi ko kakilala ang tao. Nakaharap ko, pero kapag kakilala ko, naku, ay awan ko na lang kung hindi ka maumay sa kadaldalan ko. Kumbaga yung kadaldalan ko nga, inilulugar ko naman at ari pang lalauhan laang. Madalas kasi hindi ako matinong kausap, kaya naman nami-misinterpret nga ng iba. Kaya naman iniisip ng iba sa akin, masyado daw akong mayabang, bida-bida o bidalin. At saka may mga tao kasing sensitive, mahilig pa naman ako magbiro. Yun ang iniiwasan ko, baka pag biniro ko isang pigahin na lang agad ako. Kaya naman kapag may nakaharap nga ako na ibang tao, ay ayun, ayoko na lang mag-talk. Pero kapag nararamdaman ko naman na hindi sila masungit, ay ayun, kinakausap ko sila. So ayun na nga at umuulan na naman, buti na lang at ako nandin lang naman sa ilalim ng aking kubo. At hindi naman ako nababasa dito. Kukunti pa nga lang pala yung mga nakukuha kong paros, ay anong sakit na talaga ng aking mga daliri. Sa pangunguha nga rin pala nitong paros ay kailangan idahan-dahan lang sa pagdukot at gawa ng nababasag nga yung kanilang shell at malambot laang. Minsan yung iba naman ay tinatamaan ng itak kaya nababasag. Shoutout po sa nakanta, baka tita ko yan. Nga pala may dalawang klase ng paros din sa putikan. Yung isa nga ay para siya nga payat lang baga, parang stick lang. Tapos yung isa nga ay ganito, yung mataba. Kaya lang madalang dito noon yung mga ganong klase ng paros. Pero sa putikan lang din naman yung nakukuha. So bali ito na nga pala yung sinasabi ko kanina na sa putikan na medyo may buhangin. Ayan, madali lang kunin ng paros dito. At saka kung mapapansin nyo, maliliit nga lang yung mga dularo dito at malambot nga lang yan. Madali lang silang bungkalin. Bali kung mapapansin nyo nga din sa ilog ay malaki nga pala ngayon na naman ang hibas. At maganda nga na naman sana manghibasan. Kaya nga lang ako inaabutan ng tamad at
gawa ng lagi kasi naulan kapag ganitong oras. Tapos nakulog pa ay nakapalo sa dagat kapag gayan. At saka hindi ka naman makakapanghibasa na maayos at gawa lang naulan nga ay di harong kiraw lang din ng tubig. Wala ka rin makikita doon. So bale ito na nga pala yung mga nakuha ko. Kukunti nga lang pala yan pero okay na rin naman yan. Ang importante ay mahalaga. Ibinabad ko nga pala muna yan para naman matanggal yung mga putik. At para naman kapag sinabawan ko hindi unang higop, putik agad. At nakakatuwa nga naman itong aking kapatid dayo. Nilapag ko lang yung mga paros at aking alinisan nga. At kumuha lang ako ng tripod ay pagbalik ko ay nililinis na niya. At siya na daw maghalinis kaya na daw niya. At nahiya naman ako sa kanya at nagapakahirap tumuwad din ay at gawa na hindi nga makaupo at abot na naman ng tubig aring aming bahay. Kaya lang may kinuha ko nga ng upuan tapos talipapa ang kanyang tsinelas ay Sa tabing dagat nga pala ulit ako magluluto at gawa ng namiss ko magluto sa tabing dagat at kasama ko nga pala dyan si Panda, napakabagal lumakad tapos si Abong ay ayun, apurado, nasa unahan na. So ayun at nalito na naman ako sa pagbibideo kaya naman ay ngayon ay nakalandscape ang aking video, pagpasensyahan nyo na po. Nagdagdag nga pala ako ng mga kasama ko sa vlog at gawa ng si Abong ay lagi na lang ako inaiwanan. Pero ito nga si Panda ay inaiwanan din ako. Nauwi na lang ang mag-isa sa bahay. Hindi ko alam kung mahiyain lang talaga sila sa camera at ayaw nilang mapasama sa aking vlog o talagang ayaw nila sa akin. Kaya ako iniiwan. So yun na nga, bago pa kung saan pa mapunta ang usapan ay nanguha na nga pala ako ng panggatong at yan ang liga-liga na rin ni Panda. Lahat ng inapanguha kong panggatong ay inapagkukuting-ting niya. At kung gaano nga kaligalig si Panda ay anong tamlay naman ni Abong ay parang laging broken hearted, palaging hagas sa buhay. Kaya mo yan Abong, tiwala lang. Ang luto nga pala na gagawin ko din sa paros ay luluyahan ko na laang. Dati na nga rin pala ako nanguha at nagluto nitong paros. At ang luto nga pala na ginawa ko doon ay adobo laang. At hindi nga ako nasiyahan sa luto kong yun at gawa ng pagkakuha ko pala ang ng paros ay niluto ko agad. Hindi ko muna naibabad sa tubig. Eh di ayun, yanong crunchy kainin at nagalagatukan yung buhangin. Bago na nga pala itong pwesto ko dito sa buhanginan. Pero malapit lang din naman dito yun, yung aking pwesto dati. Kasi nga ay malaki ang tubig at lubog nga doon. So bali plakado na nga pala ang lahat at ako'y magaluto na nga. Tapos bigla ako naalala, nakalimutan ko ang langis ay kainaman. Ito yung mga lakad na way klaro, pang-asar. Ay di babalik pa ako sa bahay, yanong hasol. So ayun na nga, ay di wala naman akong choice kundi bumalik at kumuha nga ng langis. At nakabalik na nga pala ulit ako din sa Aplaya at mag-aumpisa na tayo magluto at na matapos na aring vlog na ari. At gawa ng ayaw ko na mag-voice over at yanong sakit na ng aking lalamunan at napapahaba na naman aring aking vlog. Nga pala pasensya na po kung madalang ako makapag-upload ng vlog at puro reels na lang ako at gawa ng nagkakasabay-sabay po kasi ang mga gawain ko. Hindi na ako nakapag-vlog. At salamat po sa mga patuloy na naghihintay at nag-aabang ng aking mga upload. Salamat po sa suporta nyo. At sa mga nagsasabi na nawawala daw yung stress nila kapag nakapanood sila ng mga videos ko. Akalain mo yun kasi ang pagkakaalam ko talaga ako yung nagdadala ng stress sa tao. Pero hindi, salamat po sa inyo at nakakatuwa, nakataba ng puso na marinig na may napapasaya akong mga tao. Sana all. So yun na nga guys, kain po tayo at bago nga pala akong mag-umpisang kumain ay bibigyan ko na muna ng pagkain yung aking dalawang tropa din na nakasama. Dinamihan ko na nga pala yung dala ko ng kanin para naman ay may pagkain din sila. Namiss ko nga pala ang pagkain din sa tabing dagat at gawa ng napaka-presko talaga dito. Nakaka-relax kapag nandito ka sa tabing dagat. Malayo baga sa mga marites na ang tanging maririnig mo lang ay di yung hampas ng alon at saka yung mga kulilis na nakakarinig sa tainga pero okay naman na yun. Kisa naman sa mga marites ang maririnig mo. Yung kilala mo si ganun ay, si ganito ay buntis man din. Sinasabi ko na nga baga sa batang yan ay nasa ilalim talaga ang kulo. Alam-alam ay, isa ring marites. Nga pala gusto kong magpasalamat kay Sun Gameplay. Ayan, nadagdagan na naman tayo ng certified katabudi. So yun lang, bye-bye!